Nako, gaano ho ba katotoo yung kumakalat ngayon sa mundo ng social media na di umano nagkaroon ng emergency meeting sa pagitan ng House of Representatives at Malacanang? Kaugnay ho doon sa isinampang petition netong si Attorney Israeli Tutorion dyan sa Korte Suprema. Huwag niyo hong i-skip tong video na to. Naku, nagpapanik na daw ho sila. Dahil ika nga itong si Attorney Israeli Tutorion, pagka yan nagpunta sa Korte Suprema, medyo ika nga kabahan na itong si Luis Tro at itong si Leila de Lima. Dito rin ho sa video na to, papasadaan ho natin ang guesting nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Saganang Mamayan. Continuation ho tayo doon sa video niya kahapon. Pero bago ang lahat nangyari, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong isinampang petition na to ni Attorney Israeli Tutorion dyan sa Korte Suprema. Ito, iginiit ni Attorney Israeli Tutorion, isa sa mga petitioner na komisyon sa legalidad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na may double standard umano ang House Committee on Justice dahil sa mas mahigpit ang naging pagtrato nito sa mga umanong reklamong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The Constitution does not allow one rule for moral and another for the gods. Anito yun sa isang pulong balitaan ngayong Biyernes, Marso 27, 2026. Yun na ang problema natin dito, mga kababayan. Dahil nakita ho natin noong tinalakay nila yung impeachment laban dito kay Marcos Jr., napakarami ho nilang tseche bureche. Kesyo walang ebidensya, kesyo ganito, kesyo ganyan, walang testigo. Dito kay Vice President Sara Duterte, doon kay Marcos Jr., nandyan si Zaldico. Nandyan yung kanyang kapalpakan kung paano gawin yung trabaho dito sa issue ng mga maanomalyang flood control. Yung pagdispalko ng kaban ng sambayanan ng kanyang mga kaalyado dyan sa House of Representatives, yung lantarang pagnanakaw ng mga tao, ng mga kawani ng executive, diyan sa pondo ng sambayan ng Pilipino, diyan sa Bulacan First District Engineering Office. Mula kay Bunuan, mula doon sa mga district engineer hanggang sa House of Representatives, paakyat sa Malacanang, kitang-kita ho natin na mayroong betrayal of public trust. Pero pinagkibit balikat ng mga walang yang magnanakaw na congressman, yung impeachment na yan dito kay Marcos Jr. Dito ho kay VP Sara, hindi lang nagustuhan nitong si Terry Redon yung figure ng salin ni VP Sara dito sa taon na to at ibinangga niya dito sa isang taon pa, kagad ho impeachable offense na ho kagad. Betrayal of public trust na ho. Wala pa hong napatunayan, wala pang ebidensya na ilalatag, pero yung hatol, kitang-kita ho natin kung paano tratuhin ng mga congressman yung impeachment na yan labang kay VP Sara. Kitang-kita na ho natin yung pagkakaroon ng double standard dyan sa Justice Committee na yan. Ito, impeachment is a sacred process, not a political free-for-all. Nako, kaya naman itong balita ho natin, meron ho tayong nabasa sa social media na di umano nagkaroon daw ho ng emergency meeting sa Malacanang at Teixawar kaugnay diyan sa petition na yan na hinihain nitong si Attorney Israeli Tutorion diyan sa Korte Suprema. Hindi ho tayo magtataka kung yung alingas-ngas na yan merong katotohanan. Dahil ano ho yan nasa interest ng Malacanang na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Ano pa ho bang meron tayo dito? At dahil ngayon ang pagdiriwang ng ika-81 years old nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, binisita nyo na ho ba itong website na ginawa para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Punta lang ho kayo rodrigoroaduterte.com. Mag-ano ko kayo dyan, makikita nyo ho yung mga letter kay Tatay Digong, basta about kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pa ang isa sa mga bagay-bagay na hindi mararanasan nitong si Marcos Jr. pagkatapos ng pagiging presidente niya. Kailanman walang gagawa, mag-e-effort, nagagawan ka ng website. Yung mismong FB page mo, ilinalangaw na ngayong mga panahon na to. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, iba pa yung mga vlogger na tunay na nagmamahal sa kanya. Iba pa yung mga personalidad politiko na nagmamahal sa kanya.
Iba pa yung mga gumawa ng website para sa kanya. Talagang kitang-kita ho natin, overwhelming ang ipinapakitang pagmamahal at pangungulila ng sambayan ng Pilipino dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil ho dyan, tuloy na ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Yung emergency meeting nila dyan sa Malacanang, tuloy-tuloy nyo lang yan. Kailangan nyo yan. Eto, sendante ho tayo. Game? Oo. Na kakausapin ka raw nila para itanong kung sinong kukontakin. Opo. Kasi sabi may supplier din kayong kausap na nandun. Alam naman nila kung kontakin, pero hindi. Pero yun ang ipinahayag nila. Kasi yung katabi ko, DOE eh. Opo. O habang minsan nagkakausap din kami, sabi nung isa sa kanila, pagkatapos daw ng hearing Sen, ay kakausapin kanila para makuha nila yung contact kung paano. Oo, sabi ko. Ba't kinakailangan po, di pa siya lumapit sa akin kahit naman Opo. At sa akin na rin naman si Wimpy Puentevilla, di ba? Kung talagang interesado sila, di bibigay ko yung contact. Kukontakin kaya. Nelson. Makakabili ba tayo doon? Sen? Kami na lang dyan ang pupunta. Wala kang vessel eh. Gano'n nga. Tapos wala pa insurance. Pupunta ka ron, naka-tricycle ka. Hindi, manghiram ako. Dala kong container, Sen. Alam mo, ang gagamitin nila doon, Panamax. Panamax. 100,000 metric tons Ganun ka lang eh. ang kargada noon. Ano po yun? Dadaong lang doon yung Panamax. Iba yun. Pero kasi hindi naman Diesel daw... to tank. Diesel to tank. Gagano siya, oh. Opo. Tapos, Bagay, nangyayari ngayon. ay tinanong ko yung isa sa kanilang resource persons. Sabi ko, sir, are you familiar with the diesel tank transaction? No, Your Honor. Sabi niya, okay. So, hindi pala niya alam. Ganon. Sa tawi-tawi lang po, sa karagatan ng tawi-tawi, matagal ng practice. Kasi baka naman ang alam nila. Hindi naman sila pumupunta doon sa tangkin eh. Nandito lang sila sa breakwater. Alam ba? Doon sila ilikota yung marami ngayon. Opo, marami. Halimbawa, ito, hindi ko mababanggit yung pangalan. Opo. Ito, nasa cellphone ko. Meron sila ngayon, as we speak, 60 million liters. Diesel. 60 million is good for 2 days. Okay. Consumption. Consumption ng Pilipinas. O ng buong, o isang Hindi, pang national, per month. Opo. So ito, dalawang araw. lang ito. Oo, kasi 60 million lang eh. Ang consumption kasi natin, national, 996 million. Opo. Okay? Siguro mga about 25 million yun. O ito, 60 million lang ito, kaya about 2 days lang. Nakuha mo? Yes po. Ibebenta nila ng 70, papasok nila ng 70. So, hindi 126. Opo. It's 3 days away, sabi niya, from Philippines. So nandyan lang siguro sa gilid-gilid ng Sumatra siguro, o kaya dyan sa Celebes o kanya. Yes po. Meron eh. May supply. May supply eh. Nandyan lang sila eh. Nako. Well, tama kayo dyan, Sen, ano? Pero mukhang ayaw talagang kagatin ng big three yan, Sen. Hindi, babasahin ko. Baka sabihin na naman nila eh. Ito, mahirap na eh. Baka sabihin, katang-isip lang po eh, no? Ito, babasahin ko sa inyo. So, available yan. Tama-tama. May buyer kami ni Nelson eh. Matagal na po naghahanap ng nag-issue. Magtatayo na ako eh. Hindi, may buyer ako eh. Ang requirements lang niya eh. 1 million liter per week lang. Kailangan lang yan. Nasaan na ba yun? Hindi ko lang kung buyer, kung dahilan 60 million. Pwede na, ano? Oo nga. Ang requirements lang niya kasi may-ari ng mga barko ito, Sen eh. Ang requirements lang niya 1 million eh. For every week. Kung tumubo ako 5 centimos yan, di malaki-laki na ito. So, Diesel yan, diesel. Diesel. Pang barko eh. So today, 9:22 a.m. Kanina Kanina umaga po. Diesel info. 60 million liters of diesel available, 75 pala, hindi 70. Available at 75 pesos per liter. We can negotiate for more or on a sustained supply. Tuloy-tuloy pa pala. We are 3 days away from the Philippines. Delivery is upon payment.
Ba? Hindi kaya sa temo mo ka... Hindi, kasi may dala-dala ka ng pera sigurado. Kasi andun lang sila eh. Oo nga, dyan na. Nag-aabang lang ng bibili. Oh. Tingnan mo sa sa avatar mo kung halimbawa 3 days away, sige. para alam mo kung nasaan siya. Well, bandang Tingnan kung hindi, natin, bandang Malaysia. Baka nandiyan lang Kasi sa may... naka-tanker lang yan eh. Hindi, baka nasa Kalayaan Island Group ito. Ayun, pwede. Nakadak doon, di ba? Oho. Eh, binabantay ng Coast Guard siguro yan. Pagpasok sa Pilipinas, baka akala There are people who are willing to provide proof that the gasoline and diesel we're buying right now are old stocks, and that should not be affected by the second blow of price hike. Crisis of 120 to 144 pesos per liter. So, hindi pa pala daw. Old stocks pa pala yan. Old stock ito, kaya they're willing to sell at 75. So Kita parang pa rin sila dyan, may price na rin sila siguro. Tama po. Baka nakuha nila din ng 25 pesos eh. Eh, oo nga, di times 200% na nila So may 50 pesos na siyang ano rito. Oho. Kung 75 pesos niya ang ano. No, kaya may 50 pesos na siya, okay na sa kanya. Kaya nga. 60 million liters Oh. times 5 pesos. Nako. Ang laki nun. Eh kasi kung... Kasi ano lang niya yun eh. Kasi sa 50, gross nila yun eh. Opo. O siya, broker siya. Alam ba, may piso ka kamo. Oho. 60 million pa rin po yun kung sa piso per liter. Yun ang sinasabi ko. Baka naman kasi baka maraming nag-i-scam ngayon. Baka naman yung scam yun, baka sabihin ng ano. Hindi ko naman siya papunta kung hindi ko siya kilala ko eh. Aba, nyo. yung pala. Kasi yung tatay niya, kaklase ko sa law school. Ayun. Paano nyo na po ako? Order nyo po ako 1 million muna sa akin, sir. Paano na ako? Letter of credit na ako, LC na ako dyan. Sorry, ikaw, magkano ka? Ilang order mo? Hingi na lang ako sa'yo. Balato ka na lang. Ay, nako. So, yun ho pala ang sitwasyon. Ano? Ngayon ho ay... Hindi, ang dami nating dapat pang ayusin sa Opo. pag-uusap dahil sa, di ba, dahil nga sa national emergency, napilitan ang legislature, lower and upper house, na madaliin yung pagsasabatas ng pagbibigay ng emergency sa Pangulo, di ba? Aha. At yung excise tax nga ay isususpindi muna, di ba? Opo, pinag-uusapan kasi pang balita po, Sen, ay April 12 or 13. Kasi kailangan may publication pa yan, Opo, di ba? mag-decide na po kung babawasan o totally ay aalisin ang excise tax. Kaya nga, so itanong natin ngayon, magkano ba yung kinukolekta nating excise tax sa bawat taon? Aha. Anong average na collection natin Yearly, sa excise tax? annual collection, ano? Estimate yan, siguro about 150 to 160 billion pesos Oh, napakalaki pala. per year. Okay. Opo. E di sususpend mo yan. Opo, Paano yung pinaggagamitan nito na alam ko naman ay mga priority projects ng government kung hindi man siguro kasangkot din dito yung mga public services. Aha. So kung wala na yung tax na yan, anong gagastahin para doon sa mga sektor na dito pala pinaggagamitan? Ito pala ang ginagamit. Aha. Palagay mo, apektado yung mga tindera dyan. May apektadong mga tsuper, halimbawa. May apektadong mga basurero. Hindi ko alam kung alin lahat ang pwedeng maapektuhan kapag yung excise tax na wala. Opo, sinuspend, oh. Ibig sabihin, kaya natin ginawa yon para makatipid tayo sa panggatong. Yes po. Kaya lang, may kakambal naman na problemang idudulot. Nakuha mo? Yes po. Sa makatid, gusto mong maging maligaya ang isang sektor sapagkat nagawa mong ibaba Ang presyo ng langis, ang presyo ng langis. Ngunit, may yung magsasakripiso. yung pinagagastahan ng excise tax, hindi mo na siya mapapasaya ngayon dahil wala na siya. Oho. Mapuputol na eh. So, ito sa mga doktrina ng public administration. Oho. Paano mo ito Ito may yung babalansin, tinatawag no? nating Pareto Principle. Oho. Gusto mong maging maligaya si Nelson, binigyan mo siya ng ganito, nawalan si Jen Subarjaga, May pinuko. yun ang balancing. Oho. Nako.
Ay, teka lang sir, bigla ko pinaalala. May binabanggit kayo doon sa coal power plant, na yung part ng Semirara. Ano yung rekomendasyon doon? Kasi mahalaga Hindi. nito na dapat malaman Kasi ng nga ating kababayan. pinag-uusapan namin kasi yung pati sa kuryente napag-usapan. Yes po, kasi yes po, oo. alam mo naman, isa sa panggatong natin sa kuryente, mga gumagawa ng kuryente, diesel. Yes po. So, para mo nang nakita, lalong-lalo na yung tinatawag na SPAG areas. Oho. Yung SPAG areas, ito yung Small Power Utility Group. Okay. Na ang nagsusupply dyan yung Napocor dahil walang transmission line. Mga isla to eh. Opo, oho. Katulad ng Masbate, katulad ng Mga off-grid kung tawagin, no? Off-Grid, katulad ng Mindoro. Yes po. Ang karaniwang nagsusupply ng kuryente dyan, diesel-fired generation plants. Oh, 120% ang increase. Tataas. Oh. Hindi nga, dito pa lang sa kuryente, sa ano natin sa diesel. Diesel pa lang, oh. O di sa diesel. 100% kaya mo na lang. Ito yung ginagamit na panggatong dun eh. O magkano niyang ipapasa yung kuryenteng kanyang ginagawa? Mas higit pa yan. Oh. Lalo kung barge lang. O di, yun ang sinasabi ko ngayon. Ngayon, sabi ko dun sa ERC, o kaya sa DOE, sabi ko, huwag nyo na kasing ibenta yung coal na napoproduce natin sa Semirara. Para sa okay. ganun, para sa ganun, tayo na lang ang gumamit. Bakit kasi Napanggatong. ine-export nyo sa panahon na tayo ay namimilipit sa krisis na kanilang sinasabi nga at pinag-uusapan natin ngayon, binebenta pa natin sa ibang bansa. Kasi meron na naman silang argumento dyan. Sir, kasi po kaya natin binebenta sa ibang bansa, yung po kasing napoproduce nating coal dito sa Semirara, Opo. low calorific value. May low calorific value na. May calorie pa yan calorific. Calorific Mas value. maganda. Diet tayo. kumbaga Low sa calorie pala tayo. kumbaga sa pagkain, mas maganda, di ba? Opo. Mababa ang calorie, di ba? Diyan ka sumigil. Yes po, oo. Pero sabi ko, hindi po totoo yun kasi merong kumpanya na bibili niya lahat ang mapoproduce locally sa Semirara. Tapos ipaprocess niya. Yan na lang gamit para yung itigilin natin yung oil, itong gamitin natin coal kasi ating siyempre mas mura. Kung talagang gusto niyo makatipid. So sabi, we will look into palagi na lang silang ganun eh. Isipin mo, Kasi medyo- sarili nating coal, ibebenta mo sa ibang bansa, pwede naman natin gamitin baka sakaling makatipid tayo. Naharap na nga tayo sa napakalaking problema eh. Kasi kung mawawala po yung kanilang sino nga- supplier, mawawala yung kita nila sen eh. Ha? Pag nag-iba ho yung supplier eh. Ito nga yung pinag-uusapan natin. Hindi mo malaman, may sinasabi ka na ganitong gawin natin, ganitong gawin. Hindi ko naman alam kung i-consider nila. Kasi ganyan na yung ginawa sa ibang bansa dyan, di ba? Kahapon, inisa-isa natin yung mga measures na ginagawa ng ibang mga bansa, lalo na dito sa Southeast Asia. Oo. Isa yun sa kanilang measure na pag meron kang pinoproduce na para sa energy, ano man yan, dito muna. Yes. Oo, di ba? Nililimitahan nila yung pag-export. Yun ang mga hakbang ng iba't ibang bansa, nakatabi natin. Yes, ano? oo. Kasi, kumbaga, bili mo, locally, produce na lang muna. Meron ka na eh. Oo. Pero sa bandang huli, sir, meron na lamang tayo 15 minutes. Saan patungo? Gusto natin malaman ngayon, May patutunguhan may ba? patutunguhan ba itong Protect Committee na ito sa pangunguna po ni Senator Sherwin Gatchalian? Ako gusto kong isipin na dapat merong patunguhan. Okay. Kaya yung huling pagdinig, ewan ko kung huling pagdinig, ang ibig sabihin yung pangalawang pagdinig, napilitan na akong magbigay ng opening statement. Opo. Kasi nung una, sabi niya, wala na. Nung una, itong mga kasama ko kasi nagsibigay ng mga opening statement pagkahaba-haba. Pero parang political speech for 2020. Malapit na election. parang nakaharap sila sa gymnasium na napakaraming tao. Nako. Ang year ay 2028 na. Kaya nung ako nasabi ko, hindi na nga ako at makasave tayo ng time. Pero yung
Pangalawa, nagbasa na ako ng sarili kong opening statement. Maiksi lang naman. Opo, oho. Siguro, wala pang 5 minutes yun eh. Opo. Ang nilagay ko na yung context, gamitin natin yung emergency mechanism na sinasabi ng batas. Oo. Opo. Kasi hindi masyadong nabigyan ng panahon yun eh. Republic Act 8479 at saka yung kakambal niyang executive order na ginamit panahon ni GMA at ito nga ay dahil lamang sa mga kalamidad na sunod-sunod na nagpasakit sa bansa natin. Opo. Kung yun sabi ko nga targeted lang, hindi naman kabuuan ng Pilipinas tinamaan. Pero ginamit natin yung Opo. executive order at in-apply pati sa oil companies. Finris ang presyo. Yes po. Mula nung 5 days pagkatapos na maglandfall, Finris. Ito, sa tingin ko, mas applicable dito dahil sa mas malawak ito. Kung totoong wala silang magagawa ng paraan, at kung talagang ma-validate nila, yung data ko mali. Yun po. Oo. Paano kung yung data ko tama? Ibig sabihin, artificial ito. Di ba? Ngayon, kaya nga ang premise ko, gamitin natin yung sinasabi ng batas na mekanismo para sa ganon ay ma-address natin. Ano po yun? Yung government takeover? Yun po yun? Hindi naman takeover. Hindi naman necessarily ganon. Pero okay. kamukha ng sinasabi, merong monitoring dito. Oho. Di gawin mo yung magagawa mo under monitoring kasi under Section 14, Paragraph E, sinasabi ko, pwede niyang i-operate. Opo. Ngayon, kung ayaw mo yung ganon, I-monitor mo lang. mag-monitor ka, akin na nga kung magkano mo binili. Yung mga ganun ba? Pagkatapos tingnan natin, ano ba yung eksaktong point, itong reciprocal nga ito, reciprocal, halimbawa, relation between the old price and the replacement cost. Hindi naman po pwede na napalitan mo lang, bombahan na, tinira mo kagad 110 pesos. Yun na nga po. Hindi mo nagagamit ito. Hindi mo nagagamit yung executive order Ayun. ni President Arroyo. Kasi po, Sen, ayaw nila ng takeover. Ayaw din po nang magpa-monitor Ayaw ng mga Ito nga ngayon yung challenge sa committee, Protect. Kasi nakalagay, ang pangalan Protect Committee. Protect. Opo. So the committee intends to protect Opo. our people. So yun ang misyon. Maprotektahan ang sambayan ng Pilipino. Oo, kaya Pinapatanan ng gobyerno yan, Sen, Uplift naman. Di ba? Uplift naman sila. Oh. Baka magpanagpupo at Di ba? dapat kasi ito protect. Oho. Gawin niya yung mandate. Oho. Yung uplift, tingnan natin kung paano i-uplift. Paano i-uplift, Ayun ang problema natin pala ngayon, makapaninindigan kaya si Senador Sherwin Gatchalian na talagang hikayatin po, executive Kami department. naman, ang legislature recommendatory lang kami. Kaya nga po, Ang magagawa namin, magagawa kami ng batas halimbawa. Kaya lang, alam mo naman ang process ng batas, medyo may Tagal-tagal po katagalan. yan, oo. So, kinakailangan, yung aming oversight function, pwede naming ipilit. Meron ng batas nakalagay dito Di ba sinasabi nga natin, Republic Act 8479. Ba't pa kami gagawa ng batas? Meron nakalagay na emergency mechanism dito. Implement na So, lang. depende na lang kung paano ang gagawin ng committee. At pag-uusapan siguro namin, kahit na meron akong pupuntahan, pwede ko naman siyang i-text. Tama po. Yan ang ating dapat asahan dyan. Ako naniniwala naman ako sa Sherman na interesado naman siya na yung objectives natin, kaya natin ginawa yung Protect, ma-address natin ng mabilisan yung problema. Ayun. Pero sana Sen, kami bilang taong bayan umaasa. Bagamat ang unang impresyon natin, Nelson, parang ayaw pansinin ng DOE at saka nung players yung binanggit po niya. Palagay ko na lang sila. Nabigla? Nasak lang sila. Nasak lang silang gano'n. Hindi sila, baka sa susunod na hearing, may preparasyon na sila. So may next hearing pa po ba?
Ay, ano yun? Papatawag pa. Chairman. Oo. Kasi walang nung Eh kasi baka mamaya nagsimula na silang mag-validate. Mukhang tama naman yun Ayun nga. Oo. Nahihiya kami kay Senator na binalidate pero totoo pala kaya bibili na kami. Halimbawa, ganun na yan. Pwede tapos. Oo nga. Magsakripisyo muna sila, siguro, Sen. Siguro mga isang, bayan mo, sira muna tayo negosyo ngayon, magpalugi muna tayo. 1 month. If 1 month lang naman, mayroong gulo eh. Paano malulugi? Meron pa rin naman. Tinaas mo na nga eh. Sabi ko nga siya, 3 billion per day na nga yung kinita eh. Ano ba lugi ron? Hindi nga, medyo yung kikitain nila, medyo, kasi Bawas-bawasan. Hindi nga natin. kukuha nga sila doon sa ano eh. Kung kukuha nga sila sa Singapore, 55 pa rin eh. Meron pa rin kita. May kita pa rin. May kita pa nga eh. Break lang muna tayo. Hindi na Para- 3 para billion. kumita. Hindi na 3 billion per day. Saglit lamang ho, magbabalik pa sa ganun. Tuloy ho tayo dito sa press con na to ni Atty. Rowena Guanzon pagkatapos ng kanyang talumpati dyan sa araw ng Davao. Ito, panoorin ho natin itong mga kababayan. Game! Pero one question, follow up lang na because we have kasi time and the schedule pa tayo. So we start with message from Atty. Watson. Statement, yes. Salamat kayo sa mga Dabawenyo kanang wala pa kahibalo nga Bisaya kay ko, Bisaya na ko gamay. Niari jud ko diri para ipakita ang suporta sa kay VP Sara, kay Mayor Baste ug sa Duterte family. Ang wa pa kahibalo in 1986 Mayor Digong was appointed OIC Vice Mayor. I was appointed OIC Mayor of Cadiz. So, we were colleagues in the League of Cities in 1988. Sabay kami nag-mayor, kasama si Tommy Osmeña. So, nakapunta na ako dito sa Davao and we met here because I was Vice President of the League of Cities. So, hindi naman in a way stranger sa akin si Digong kasi we were together in a new republic, a new democracy. So we had a role to play in the future of our country and nation building. And so it was not a surprise to me that Mayor Duterte ran for president and won. Because when I was here, I saw how he was so popular with the people of Davao and Mindanao. So, as you know, I was endorsed by, what do you call this? Surprise endorsed by the Cebu Alliance for Sara Duterte 2 weeks ago. So, wala naman talaga akong plano magtakbo ng senador but I was already supporting her, especially against impeachment, no? Pero dito sa Cebu, nakita ko naman yung sincere man gyud ang mga tao nga nangita silang Bisaya nga mudagan ang senador. So I accepted their challenge, ang ilang endorsement, pasalamatan ako niya. But I made it very clear nga mudagan akong senador pero ang akong presidente Sara Duterte. Ay nganong si Sara Duterte man? Because kung si Sara Duterte ang presidente, may mananagot. May mananagot sa lahat ng itong mga pangawat nila karon. Yung using the government as a syndicate and all this abuse of power. Kailangan managot sila. Kasi this is really all about staying in power. Itong BBM gang na ito. Romualdez, Sandro Marcos, of course, the Remulias. And that's why there a big problem na sino ang kandidato nila against VP Sara. So, ako, maaga pa ako nag-declare, although people are shocked, of course, no? Kasi alam niyo naman, dilawan talaga ako. Aside from being appointed by President Cory and being mayor during her term, I was appointed Commissioner of COA by Pinoy, and I was also again appointed Commissioner of COMELEC by President Pinoy Aquino. So, dilawan talaga ako. Lumaban kami, just like Digong here and Chia Soling, lumaban talaga kami sa mga Marcos warlords during the election, the snap election. Tapos, kung sa EDSA, after, of course, we lost the election, siyempre, dinaya lang man din tayo noon eh.
pumunta ako ng EDSA, I was also there. So, yung mga kasama ko doon sa EDSA, tatanda na kami ang mga original na mga dilawan, yung mga nag-Cory Aquino for president. So, huwag na tayong magkulay-kulay kung kulay-kulay, si Digong, dilawan man yun. Kaya si Chasoling, dilawan man, Cory man yun. Wala na tayong kulay-kulay, kay Pilipino man tayong lahat. Ang laki ng problema natin ngayon. What kind of government and a country are we going to leave our children and grandchildren? 17 trillions na ang debt. Now, this fuel crisis, look at the way BBM is mishandling it. Why? Because in the first place, we have a deficit. Walang pera ang gobyerno kasi ninakaw na nila. Pero mo yung ninakaw, 1.9 trillion yun. Kita niyo yung mga maleta doon, yung mga pera doon. Grabe. Tapos ayuda lang nila ang mga driver 10,000. Saan na? 10,000 a month? Wala pa gani na a month. Kaya wapay pasalig kung kinsa. Sana po itong next 10,000? Ang problema ngayon ng Pilipinas dito sa energy, sa fuel crisis, dili unta ni kani ang atong kahimtangan kung wala ta nila gikawatan og tudo-tudo. Kaya kung wala deficit ang gobyerno, masarangan man lang ni. We can survive this. Pero they're telling us, we have supply of fuel for 60 days. So am I supposed to be happy with that? You need to say 60 days? It's now how many days from the time you said 60 days? We have crude oil from ganito. You only have one refinery. How fast are you going to make clean energy? And by that time, magkano na? Ang crudo, 140. Ang gasolina, wala na. Carpool, coming here from the airport, nag-carpool na kami. Ang hirap sabihin na, dapat ang mga tao ang mag-tighten your belt. Anong kami may mo-tighten ang belt na mo? Ikaw may nangawat. Ang sinasabi ko, hindi tayo may obligation. Ang may obligasyon si BBM. Tanawa na iyang sa Ilonggo pa daw, malipong na siya. Malipong na siya, he doesn't know what to do. We have a president who is a cocaine addict, doesn't know how to manage a crisis, he doesn't know how to lead. So we're in deep trouble. As a country and as a people, we have a major problem. We have a government that is incompetent, we have a deficit, we have corrupt people in government, and they don't really care about us. Yun talaga ang problema, mga kababayan. Kung bakit itong eleksyon na ito, ni Sara Duterte, it's a fight to the finish. Because pag nanalo pa itong BBM gang na ito, ewan ko na lang, ano pa maiwan sa inyong mga anak. Wala nang trabaho, 3 million have no jobs. And then they say, crime rate is rising. Naturally, crime rate will rise if poverty rises. Grabing inflation. Bigas, 67. 67 ang bigas, ha? Ano na lang yan? Tapos, paawa-awa pa si BBM na hindi na siya natutulog. Hindi ka man lagi gatulog, kaya cocaine ka man. Alam nyo, kasi nagpapropaganda war ngayon si BBM at ang kanyang tingnan nyo si Martin Romualdez, nawala na. Nobody is running after him. Diba? When in the first place, siya naman talaga mastermind nito. Pwede bang nagpasa ng budget ang House of Reps na hindi alam ng speaker na ganyan ang tsura? Ayaw na nilang pauwiin si Saldico. Huwag nating kalimutan, mga kababayan. By 2028, our problems in terms of financial, economic problems will only get worse, not better. Utang na naman siya, $800 million from ADB. Di natin alam for what? Yung 20 tons na gold na binenta niya, saan niya dinala yung pera? Saan yun? Yung mga sinusuli na mga pera ng mga magnanakaw na taga-DPWH, may resibo ba yun sa National Treasury? Nakita ko ba resibo? Hindi ko nakita. Kanina napunta yun? Yung excise tax.
Sabi nila, o sige, isuspend ang collection ng excise tax. Matay ka. Excise tax sa gasolina, 10 pesos bawat litro. Kung sa man din kay 99 naman akong litrong gibayran. Minus 10, 89 nagyapon. Kanya, magbayad pa tag-income tax sa April. I'm suggesting, total, ninanakaw lang din ng BBM administration itong pera natin na binabayad ng tax. Mas mabuti pa, indiretso na lang sa serbisyo o sa tulong sa tao kaysa magbayad ng tax. I propose, wala mo nang bayaran ng income tax this year for those who are earning less than 1 million. Oh. Total, hindi naman kayong earning less than 1 million, hindi naman kayo mayudahan. Hindi naman kayo indigent. Oh. Who is now actually absorbing the, what do you call this, all of these problems? The middle class. Because you are the ones paying the bulk of the taxes. Government employees are paying standard 32% of their salaries. And they do not get an increase in pay. Bakit? Huwag na lang sila pabayarin ng, wala na muna income tax this year. Diba, maganda? Bakit pa kami magbabayad ng income tax? Eh, may crisis na nga. Tapos, ang taas-taas ng mga bilihin, hindi nyo naman ma-stop. Inutil kayo dyan, mga DTI kayo. Wala namang price control. Holding na itong mayayaman dun sa Makati, oh. Wala nga akong mabiling, buti na lang, nahabol ko pa yung dog food ng aso ko. Kung bahala na, manggutom mo tanan. Ang aso ko, hindi magutom, ha? Bakit ako tayo magbabayad pa ng tax? Hindi nyo rin lang kami mabigyan ng mga middle class ng ayuda dahil ninakaw nyo ng pera namin. Hindi na, huwag nyo na kami pabayarin ng tax. Di ba? Oh, tapos, itong 10,000 ayuda in taon, ingon lagi ko nga, kung pilay income sa taxi driver, jeepney driver, inana, and you know, Mayor Isko Moreno is already doing this. Bayaran na lang sila sa gobyerno. Unya, ilibre na lang mga tao sakay. That was also in my Facebook before Mayor Isko adopted that in Manila. And for that, I admire him, that he's really thinking for the people. So, ang ano ko dyan is, in a democracy, the people's power is not only in their right to vote, but also in their power to pay taxes. But in a corrupt government, why make the people pay taxes? Especially when there is a crisis and a high inflation. If the senators are listening, I hope they'll consider that. Yung mga excess tax na nakolekta nila, tingnan nyo ngayon, kasi hindi nila in-earmark yung excess tax na kinukan ba for fuel crisis or whatever. Pinasok nila sa National Treasury, parang doon na lahat ng pera, tapos doon na lang nila kawat-kawaton ba. Eh, kung ginawa nilang reserve yun, di ba? Excise tax. Ilagay sa earmark fund. Hindi nyo yan pwedeng galawin, ha? Unless may fuel crisis or unless may ganito, ganyan. Eh, di sana okay tayo. Eh, kaso lahat, iaakit niya sa National Treasury para makaukaw niya. PDIC, ilang milyon. PhilHealth, ilang milyon. You see that the BBM administration is thinking of all ways to get our money and then make us suffer because they say there is a deficit. Hindi naman daw kasalanan ni Bongbong na nagka-fuel crisis. Hindi mo nga kasalanan. Kasalanan mo, ngurakot yung mga opisyalis dyan.
Pati ikaw, sabi ni Saldico, may 25 billion ka na kickback eh. Nako. Yun, kasalanan ni BBM yun. Hanggang ngayon, kasalanan niya na hindi niya tayo kayang sulbarin. Ano ba ito? Anong klaseng solusyon ito? Alam niyo mga kaibigan, sabi niya, bakit yan si Atty. Guanzon? Lagi na lang galit kay BBM. Ano palang gusto niya, matuwa ako sa kanya. Attorney, with the time we have left, let's entertain some questions from our media friends. Chair, your name and your outlet, please. Yes, good afternoon. I'm Chef from Philippine News Agency. Attorney, I would just like to ask if, do you categorically say that the trust of the government today, yung pag-angkat po ng oil is a banning solution for us? Number one, they did not have a plan. Okay, there's an oil deregulation law. They deregulized, right? And then wala silang backup plan in case there's a fuel crisis, right? So walang foresight ba? Sinasabi nga ni Ramon ang kung gusto ng gobyerno bilhin sa amin ng petrol, okay lang man, diba? Nako, sir. Pag binili na naman ng gobyerno yung petrol, sus ko na pangurakot na naman yan. Sigurado yan. Pero ang tanong dyan, naghintay pa sila na ganito kalala yung crisis bago sila mag-isip ng mga kung ano-anong ganyan. Alam naman nila, BBM should have known na while he was antagonizing China, he's not gonna get anything from China if there is a problem, hindi ba? Buti na lang itong China, hindi naman cruel. Yung China did not invade us. Even during World War II, China did not invade us. Now, I don't know if China will sell us crude oil. Ang sinasabi ko, lahat ng mga ito, na mga ginagawa ni BBM, catching up lang ito. Catching up, so the problem is not solved. Okay, mapadala ka nagbili ka ng crude oil sa Siberia. How long will that take to refine? And at how much? And what will you do with this transport sector na hindi na nila kaya? They used to earn 1,000 a day. Now they bring home 200 a day. Alam mo sa ang bigas mo 67? Oh. Anong gagawin? Hindi niya alam mo anong gawin niya. Hindi na daw siya natutulog eh. Hindi na kayo lahat natutulog. Hindi mag-resign kayo para maayos ang tulog nyo. Thank you very much, Attorney. We have a question from Sir Dennis. Senator, mayroong hapon, amenable ka ba or okay lang ba sa'yo kung may reconciliation between Marcos and Duterte, especially VP Sara? Ewan ko, kung gusto nila yan, oh, wala naman akong problema dyan. Basta ako, wala akong reconciliation kay Marcos. Kahit tayo, wala ko tayong reconciliation dyan sa adik. Bangag na yan. Walang reconciliation. Kalokohan ho yun. At hindi mangyayari. Yan yung mga tanong na hindi natin alam kung anong pinanghuhugutan. I cannot speak for President Sara Duterte. I've always been anti-Marcos, me and my family. One of the first things Marcos did was confiscate our electric plant. I'm not just saying because we lost assets and all that. Even sugar, lahat. Anong ginagawa? Marcelo, marami akong friends na ginahasa. Marami akong kilala na na-torture. 70s ako sa UP eh. So, hindi ako magre-reconcile. Bakit ako magre-reconcile sa kanya? Sabihin niya, Tony Guanzon, gawin kitang senador, huwag mo na ako murahin. Huwag na lang ako mag-senador, sir. Murahin pa rin kita araw-araw. Ayos. Yun. Ganon. Yun, dapat ganon. Diba? Okay lang sir, kahit basta babanatan ka lang namin o babanatan dito sa PH. Ganon. Reconciliation. Pag-resign ba ni Presidente Marcos mo ay sulbad solusyon ng ating problema? I think so, because he cannot do it anymore. Kahit nga mga bata, pag naglalaro sila, di ba? Na nag-contest sila ng mga laro nila ba? Na game over ka na eh. Ako na, kay game over naman ka. Yeah, why not? So we can change the whole cabinet and put honest people there. So, may mas matalino pa yan sila kaysa nakaupo dyan. Oo, mas matalino pa kami kaysa nakaupo sa inyo dyan.
O sino dyan ang magsabi na mas matalino pa siya sa akin, be? Your Honor, should be. Yes, okay. Why not change the cabinet? Why not let the Vice President take over? That is what the Constitution says. Why should we wait until, by golly, grabe na niyang collapse sa ekonomiya sa Pilipinas. Ya. Yung presidente niya, pa-picture-picture pa dito sa bridge. Nga dili man iya, ha? Sama. Sige, yes. Roana Basaro, ma'am, of IFM. Ma'am, do you think that the President should first form the economic crisis team upon hearing the war in the Middle East Wala na. to alleviate the suffering of the Philippines? Kahit anong team ang gawin nila, wala nga sila eh. Wala nga number one naging problema ani. Walay kwarta ang Pilipinas. Pagpalit aning supply early on pa kay ang private sector man eh, ang may-ari ng fuel natin. Hindi man ito gobyerno. Wala man silang safety net pa in case of fuel crisis. Ngayon pa lang nagsasuggest doon sa mga senador. Di, itong si BBM kasi, masyado siyang believe kay Trump eh. Oh, tanawa. Iaway niya China, masyado siyang believe kay Trump. Oh, tanawa. Mga pro-American nga mga oil tankers, hindi makadaan sa Strait of Hormuz. Tapos ang transaction ngayon is in yuan, not in dollars. So there will be the dollar will drop. The peso is also the worst. 60 pesos and 55 centavos. This is the worst that I have ever experienced in all my life. And the OFWs, our poor mga kababayan nga, at risk, mga uli lang sila dire. Tanawa din nyo, gipauli sila ni Bongbong, libre ko nung sakay. Pag-abot dito sa airport, tanawa ninyo, nabay naglamano niya, wa man. Kaya balaw man mga OFW nga, ikaw mang yoy kuan. Ikaw mang yoy salaan eh. Paano mo naman malalaman ng presidente kung may mag-energy crisis pala? Hindi yun. Dapat alam niya kung anong gawin niya kung may crisis. Hindi ba 14 billion ang kanyang intelligence fund? Last year pa yan away-away ng Iran at Israel eh. Kasi mag-eleksyon na naman si Netanyahu eh. O, biginiera niya yung Iran. Yun ba yung history ng Iran? Di ba yan dati Persia? That was the Persian Empire. Lagi na lang yan ina-attack ng mga kalaban nila. Nandyan pa rin sila. They even had their own religion, Zoroastrianism. Attack sila ng mga Muslims. Islam na po sila. I'm just saying, sino ba ang kontrabida dito? Na ito nangyari sa atin? Kasi ayaw naman itigil ni Trump. Oh. Alam niyo. Yun ang nga problema natin dyan. No? Ayaw man natin gusto, tayo ho yung mga collateral damage sa pag-uumpugan ng mga bansa dyan sa gitna sila. So Luis, maraming salamat to. Kung meron tayo sana magaling na presidente, kahit itong si BP, no? Sayang talaga, sayang. Kaso, ano pa siya sa 2028? Tanong, meron po ba tayong bansa na sa 2028? Baka wala na ho di ba? Mahirap na. Kasi yung mga makakaliwa niyan in full swing ho sila sa pag-agitate sa ating mga kababayan. Wala na ang gobyerno. Labanan natin yan. Kaya gawain ng mga makakaliwa Huwag ko kayo makikinig sa mga yan. Mga meron saltik sa utak yung mga makakaliwa na yan. Salamat Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.